Yo, Kulto Kultura Podcast. Ay, kilala nyo na, kabanda ng lahat. And kasama ko ngayon, Kung ang batas sa basehan ng bawat horado, para sa akin, kapag kinuha ka nila, dapat alam nila na yun yung music Yun mo. yung music Number mo. one. Pangalawa, That's right. kukunin ka nila, kasi Yun yung music mo Yeah. Hindi ka naman nila kukunin pag... That's right. Tatandaan mo ako ang batas! Yo, yo, yo! Welcome sa isa na namang episode ng Basihan ng Bawat Horado. Ako ang Batasio. Tangina. Ito na. Una-una. Sa lahat ng mga nanonood nito ngayon, sino sa inyo nanonood ng Langit Lupa? Wala lang. Sigurado successful yun. Although habang ginagawa ko itong review na to ngayon, yung moment na to, hindi pa nagsisimula ang Langit Lupa. Kumbaga, ano pa lang. Pero yun. So, kwentuhan nyo ako. Comment nyo kung ano man, kung nandun kayo, kung present kayo. Ano pa ba? Lumabas na The Munchies na mga visualizer. Tingnan nyo sa channel ng Uprising o sa page ng Uprising sa Facebook man o sa Instagram o kung ano man nandun. Para din masigurado kayo sa spelling. Pumunta na lang kayo sa Uprising na page o na channel. 'Di ba? So yun. Salamat. Gusto ko lang batiin mga kagrupo ko doon. Kasama ko sa project. Si Joey, aka DJ Ben. Si Planet, aka Gino. Gino Hagong. Lakbay Diwa. Si Check, DJ Check. Magkasama kami sa Ampon dati. Tapos si Ted. Barkada ko dati pa sa panahon na estudyante pa kami. Kasama rin namin dito. So, yeah, binabati ko yung mga yan. Binabati ko na ng Uprising dahil sila ang naglabas ng material namin. So, salamat sa Uprising. Arik, Kev, lahat kayo. Alam nyo na yan. Tapos, binabati ko rin ng mga ilan pa na naging involved sa project. Unang-una anak ko si Tuan. Siya nag-mix nung baga siya yung post-production nun ng The Munchies. Tapos si Chemical Bungal, Sammy Salazar, siya gumawa ng visuals, mga visualizer. Tsaka si JP Nakar, siya yung gumawa naman ng album art. So yeah, yun yung project. Tingnan natin kung madagdagan pa, pero sa ngayon, yun muna yun. Enjoy. Kanina, sinound trip ko, in-experience ko siya ulit. Masarap yung ano na yun, masarap yung project na yun. So, spatan nyo rin, The Munchies, yo. Tapos, nag-post na rin ng Fatheads. Ito, Fatheads to. So, shoutout sa kanila. Lumabas na yung collab namin na sombrero. Lagi ko suot sa mga ina-upload ko dito. So, message nyo lang sila. Ayan na spelling. So, yeah. Yun. So, okay, game na. Kanino kaya ako tumama sa mga prediction ko, kanino ako mali, no? Snake Eyes Band, no? Parang pareha sila ng inabot eh. Sa Isa Buhay last year, eh, no? Let's go.
syempre, first time ko makapag-ahon at syempre, napakasaya at napakaswerte ko na mapabilang sa event na to. Pinaka-stock na ahon of all time. At syempre, grateful palagi sobra. Pero lalo sa mga gantong pagkakataon na ma-line up sa gantong level na year-ender. Pag naging epektibo yung craft ko, material ko sa kanya is magiging classic yung laban namin. At syempre, pag naka-A-game din si Saint Ice at syempre sa mga freestyle niya, inasahan natin yan. Hindi ako sure exactly kung anong plano niya. Hindi ko na din inisip, nag-focus na lang ako sa gagawin ko. May mga parte nun na sinubukan ko i-refine at may mga parte na total di na tournament. Nag-experiment ako, so tignan natin. Sana pasok. Bukod sa freestyle niya na ang lakas niya mag-freestyle talaga, parang god tier mag-freestyle si Saint Ice. Sa pagsusulat niya naman is more on Taglish and multis, yun. Hindi siya, wala siyang overwhelming primary skill, tingin ko. Mas parang chameleon siya. Tinapos ko muna yung round 1 ko kay Saint Ice bago ako nagsulat ng mga rounds ko kay J Black kasi may battle ako kay J Black. Pagkatapos ng laban ng J Black, may continue ako sa round 2 at 3. Yeah, yun. Dahil isa siya sa mga potential na kalaban ko dapat sa isa buhay, trinato ko siya as same, walang extra pressure, same battle, same stakes. And yeah, yung paghanda na binibigay ko sa most battles. Sana naganda ka, tol. Fan mo ko, syempre. At sana maging maganda yung laban natin. At sana naman mabigyan kita ng magandang laban. Yeah! Yo, Ban! Pare ko, tatanda mo lagi, Pilipino lang tayo lahat. Hindi siya Tagalog versus Bisaya. Pilipino tayo lahat. Okay. Left up out, 16 day 2 nandito pa rin. The 10th, Las Rapolo. Piñas City. Ganda yan, Bagong ah. laban na natin ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin, mga represent collab, lahat ng MCs na bumubuo ng liga. Siyempre, Flip Top staff, happy birthday ulit kay Kuya Billy. At Flip Top, magingay tayo lahat para sa barating nating laban. Shoutout sa Toy Aware, Pinoy Pawn Stars, Black Manila, Crown Manila, Hypebeat, Rapolo, syempre, RX Panda, Dark Horse Clothing, Bad Crib Clothing at lahat-lahat. At sa kanan ko, galing pang Lapu-Lapu City para sa inyo. Bigay tayo lahat para kay Ban. At AG Konting Pogi, Kin Makilang Street Kid, Street Pharma, Dark Horse Clothing, Black Manila, Unhinged, Rapolo, Killians, Linya Linya, Kemore Vape Shop. At sa kaliwa naman, Parañaque City represent para sa inyo. Bigay tayo lahat para kay Saint Ice. Mainit yung demeanor ko ay ice cold. Morning routine ko pang American psycho. Palagi winning dito silver, this is white gold. Sa sobrang easy, I could do this with my eyes closed. Titinig niyo ba ako? Puking ina niyo, boy! Saint Ice, Sida, pray for us. 8 methods, give me the loot, AOJ MMA. Pray for us merch ni Saint Ice, silipin nyo yan, mga bagong disenyo rin nila. At nanalo ng coin toss, si Saint Ice, pinili niya mauna si Ban. Tig 2 minuto dapat, pakinggan natin to. Unang ban at ahon, 16 day 2, Ban. Yeah. Utang ina. Utang ina, chok agad Wait lang. Utang ina. Ano ba yun? Eto na lang, round 3 na lang unahin ko. Parehas kami nalaglag ng semis. Pero na body bag to. Wala siyang freestyle na malakas kasi wala ring bagyo. Kanyang pangalan Santo. Pero ba't ganyan, boss? Ikay kinawawa ng katanang di nangangailangan ng Diyos. Total parehas tayong talo, bro. Pag-iigihan ko manginsulto. Kapag naging ganap na santo to, iihian ko yung ribulto. Sabay magdarasal ako ng taimtim sa yuman. Maikli lang, sana lahat ng battles mo hindi umulan. Bad trip mga Bisaya sa'yo sa pantanga mo na gawain.
Lalo na doon sa may bahaging lugar ng mga bahain. Hinihiling mo kasi na bumagyo at tumatama doon sa amin. Dahil sa'yo, napakadaming namatay na mga saging. Pero seryoso ang lala. Maraming buhay nawala. Habang nagpe-freestyle siya sa bagyo, kami nagpe-freestyle sa baha. Umaasa kasi sa mahika ng battle rap ang puta. Magic damage yung dalat, nasa mid lang nakatoka. Parang ML pala nice, omatic lugi yan si tropa. Tiyak babagsak ang ice na parang ulti ni Aurora. Pero hindi, naiba na, na-revamp na yung ulti mga pre, but still applicable sa kanya. Outdated ka kasi. O mahina ka sa written. Pagdating sa verso, olats to. Nakakahiyang mas inaabangan yung freestyle kaysa sa mismong sulat mo. Isang buwan ka nag-isip, isang buwan ka nagsulat. Hindi ka man lang ba nabwisit na yung gusto nilang pakinggan sa'yo ay yung ngayon mo lang naisip? Kasalanan nyo, ba't lahat ng linya ko pilit niya re-rebatan? Kasi yung baon niya na sulat, hindi nyo hinihiyawan. Hiyawan nyo kasi yung mga written para si Saint Ice mag-zone. At kung mahina, ating isipin na freestyle lang yon. Asa palagi lang sa freestyle, bad example lang to at nagpropromote ng lazy writing, laging ganon kakupad. May gusto lang akong i-call out, sana'y pagbigyan mo't matupad. Putang ina mong Ice Rocks, galingan mo magsulat. Wala akong plano magkampiyon. Ay, laglag na pala ako. Parehas lang kami laglag pero mas dinamdam niya yung talo. Akala niya kasi sa'yo magcha-champion pero palpak tarantado habang ako umabot ng semis kahit wala akong plano. Freestyle niya about sa bote, daming MCs na mangha. Bumagyo, sabay nag-freestyle, napa-elibs ang madla. Nanalo ka lang dahil sa freestyle, pero writtens ang lamya. Ikaw ang tunay na nag-semis ng hindi sinasadya. Body bag daw ako. Ganda na ender niya, ano. Kumbaga, ano rin, nakatahi sa kanya. Nakatahi kay Ban, no? Konektado na sa ganung paraan. Marami siyang nagbabad siya sa freestyle na angle, para sa akin hindi ganun ka-effective. Okay naman na pinoint out niya yun para sa akin. Pero parang tagal talaga na dun lang umikot. Yun. So, bibigyan ko siya ng 4 points sa first round niya. Yung Rebulto. Ano nga ba yung sa Rebulto? Nakalimutan ko kung ano yung ginamit niya yung Rebulto. Tapos yung daming namatay na saging. Yun, pinuntosan ko rin yun. Tapos yung freestyle lang yun. Kapag malamya, kapag mahina yung sulat, pwedeng sabihin freestyle lang yun. Yun, maganda yun. Nagustuhan ko yun. Tsaka yung hindi sinasadya. Yung umabot ng semis ng hindi sinasadya. Yun, okay. Tingnan natin first round ni Ice. Grabe po, aray. Kaya pala sa amin ni Katana binigay yung bonus na Battle of the Night. Tapos, pero ngayon, tingin ko kay Arik, nandadaya. Kalabo ko taga Cebu yung t-shirt, Rapolo, drop pick na Bisaya. Ano? Ang labo na sinabi. Walang ulan. Bumbero na may kanong dala. Speaking of ulan ha, buti tol nakaahon ka pa. Tila nananadya ka, boss. Tong presidente ng babad trip. Tinapat yung sinasabayan ng Diyos sa residente ng Atlantis. Kasi kamakailan, binaha ng respeto sa nakaraan niya na laban. Ako naman, nilaglag, pagiging mestizo na gawang kapansanan. Ganun pa man. Ganun pa man, andito na tayo sa isa buhay medyo finals. At aking ang brands na kampyonato, malalaglag ka nga lang lalo, alam nila ako pinakamalakas sa lahat ng mga natalo. Kakabalik lang versus bagong ban sa liga. Gusto mo sumikat? Mamaya makikita mo yung ilaw para bang John Cena. Kasi fighter versus jiu-jitsu at karate.
Sige! Sige! Galaw mo kamay mo, pare! Tangay na, para palang Never Back Down na movie lang to. Gusto mo basagan ng mukha? Ako? Ayoko! Lugi ako! Kasi last battle ko, Malarak versus Gaara, talagang epic at binuhos lahat. Si Katana nagala Edward Elric na minura ang gods. Nadali ka ng lip cram na Dehins tumodo sa pak. Kay Mashiba laglag sa semi sa puro lang jab. Hindi mo natumbay yung maoy. Hindi daw malakas tong apple. Nung tinulugan siya ng fans, boy, biglaan dumalas yung stambol. Nakaasa ka sa audience? Spoiled kasi yan sa Cebu. Mag-react ka na lang, mag-angas ka na lang sa akin pag napareact mo na din si Marichu. Fuck you! Hindi pa talaga nagre-react si Marichu. Di ako nakokontrol ng crowd. Ron Artes nung nanapak, wala tong thirst for fame. Pang MVP, di man nag-champ, pang Mavs na dirt yung game. Sa arena, sa ako shooter. Shotgun sa bibig hanggang ma-burst yung brain at tsak natira ko pasok na parang Kurt Cobain. Ang ganda ng pagkaka-rhyme niya doon, no? Kapag yung tira mo laylay, kasi walang legit na quality, ang kanyang panggipit na strategy, mag-sound effects pang wow mali. Ano ha? Boang ka? Natatawa lang sila sa antics, di sa dura mo. Sa adlibs pati mukha mo. Kasi mas matangkad ka na nga sa akin, tapos mukha ka pa ding unano. Tapos pag di naglanding yung suntok niya, Pag di naglanding bara niya na nabigkas, patawa-tawa sa dead air para siyang naglaping gas, fucking whack. Pag di sila nag-react sa mga punchline mo, huwag mong dinadaan sa sound effects. Ang ihahanda mo next time, bro, yung hindi Bisaya lang makakagets. Kaya anong ban? Anong ban? Di ako tulad nyo na de-define kung ilan yung napatapik. Ganun pa man, 3 pang Battle of the Night sa aking 3 na pagpanik. Nanatiling solid tong Saint. Ang naban yung mga false idols nyong napatalsik. Kaya nga sa lahat ng putya, tanggal ka na. Ako lang yung nakabalik. Anong ban? Talaga bang gano'n yung nangyari kay Ice? Hindi ko alam na gano'n, pare. Sinasawsaw lang sa kape. Matiklamon kahit agahan. Dapat tong ban ay tumabi. Manamang matotal sa banggaan. Kalaunan may ban sa vape. Tsak masusmoke yan sa bugahan. Tanungin nyo pa si Alaric, di ba boss? Matagal ko nang nalagpasan yung ban. Tapos na yung usapan. Tingin ko ginawa lang storya ni Ice na band siya dati. Hindi ko naaalala gano'n eh. Bigyan ko si Ice ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 is to 4, no? Mas kinontrol din ni Ice yung kwarto, yung venue. Ramdam ko sa video na ganun. Si Ban parang hindi siya masyado komportable kanina. Ewan ko kung bakit. Pero akin lang yun. Di ba? Kumbaga, alam ko hindi masyado nagmamatter yun. Pero ramdam ko lang na ganun. Ewan ko kung totoo, sana mali ako. Pero yun. Pinuntusan ko yung Marichu. Hindi ko alam na ganun, na may ganung ano pala, no, kay si Marichu na hindi re-react. Tapos yung Kurt Cobain, wala, maganda lang yung scheme. Tapos yung wow mali,
Tsaka yung mukhang unano. Tapos laughing gas. Hindi Bisaya lang makakagets. Ang kulit eh, no? Parang mababaw na ano lang, pero effective lang yung siguro yung buong scheme, yung cadence, di ba? Tapos yung ako lang nakabalik, tsaka yung tapos na yung usapan. Yun. So, round 1 kay Saint Ice yun. Tingnan natin round 2. Ito yung round 1 ko eh. Nakalimutan ko kanina. Bago nag-ahon, lumaban kay J Black. Bisaya Conference na hype at pagkatapos ko sa ice water, meron kang Saint Ice na pa-back up. Pero paano tatapat yung ice na binigay mo na ka-match up kung yung ice nga na kampiyon ay ginawa ko lang pang warm up? Ang pangit ang damit mo! Tangina kasi. Pray for us ang puta na yan, pang simbang gabi. Tangina, hibang ka pre. Sa mga nakabili dyan, may freebies siya. Kapag nakompleto nyo yung simbang gabi na suot yan, may sticker ka. Kaya niya daw tupiin damit ni Jonas habang suot niya pa. Napakasalbahay niya rin, no? Yabang-yabang mo sa battle, tas pang madasalin damit mo. Oo, mayabang to si Pogi. Kasi palaging nagsasanay. Paano depensa ng sarili kung sakaling mapaaway? Sana'y mamaster mo lahat. Judo, karate, tsaka Muay Thai. Tas in the end of the day, malay mo pre, mabaril ka lang ng tambay. Hindi na isa buhay ang laban natin. Kaya gets ko kung mag-o-overtime ka na naman. Lalamang ka malamang pagbilangan ng punches na magagaan. Sapagkat yan lang talaga ang natatangi niya na paraan na babakasakali na makadali. Kaya palagi sa maraming ataking papakawalan. Para pag-usapang punchline count, di siya manghihinayang. At pag binilang yung mga punch, ako yung mahihirapan. Bilang lang ang suntok ko na binibitawan. Pero pag tumama, yung kalaban ay yung bibilangan. Round 2 pa lang, tumba agad si Jason Di Mayuga. Intro pa lang po yan, naka-beast mode na anyo na. At kung chase mo ay yung third yan ay di mo makukuha hanggang second ka lang iho. Ako dito, mangunguna! Pero joke lang, of course. Hangad ko lang sa ahon, Christmas bonus. Di ko nahabol ang third kasi tinalo ka na yun sa Motus. Ikaw, nanalo ka ba? Laban mo kay third, ikay natalo rin. Tapos talo ka na naman sa battle for the third, foreshadowing. Kapag si Van laging one angle, kanyang ina-assume ako'y ganon kasi may footwork na sa battle, ang mga banat may patalon-talon, paiba-iba na ng mga punches ang pinambabato sa'yo ngayon. Pinakitaan na maraming angle tong lumalaban doon sa octagon. Bawat suntok, umaapoy. Pag aking sinimulan na magpabaga ng mga bara, tsak manlilito yan. Kaya tunaw yung ice nyo sa sobrang init kuman. Admiral Akaino versus Aokiji Kuzan. Kahit 6 minutes ka per round, di mo masasapawan to. Pinapatay mo lang ang oras, hindi yung kalaban mo. Aanhin mo maraming tira kung palpakpag asinta. Di ko napapatagalin pa kasi sapat na sa akin yung 2 minuto para pabagsakin ka. Parang mas nagustuhan ko tong second round ni Van kumpara sa first round niya, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points. Warm up. Yung pasimbang gabi. Tapos yung may libreng sticker ka. Mabaril ng tambay. Yan, okay yun. Tapos yung kalaban na yung bibilangan yun, malakas yung line na yun. Tinalo sa Motus 30. Birthday ata ni 30 ngayon eh. O siguro kahapon o isang araw. So, binabati kita 30. Happy birthday sa'yo. Tapos yung marami angle, octagon. Ganon. So, mas okay to. Minsan lang parang nauubos hangin ni sa dulo ng punchline niya. So nababawasan yung landing ng punchline dahil ubos yung hangin. Sayang. Pero yun, bigyan ko 7 points yung round 2 ni Van. Tingnan natin round 2 ni
Saint Ice. Hindi ka na mag-rebat. Napaka-original na estilo nito. May bonus pang sayawan na LT. Kaya niyang kumombo na marami. Kumombo na maraming nagaya na MC. Kasi kung papakinggan niyo na mabuti, ginagamit niya yung flow ni JBL ako. Porque the Bluetooth device is ready for connection. Papitik-pitik na nga yung mata nun, pinitik mo pa pati yung vision. Yung mga sarcastic na wordplay ni Lip Cram, ginamit niya buong torneo. Tapos pagpupunto na, bigla na siyang nagtutunog sorhenyo. Pinuna parody ni Cripply. Gamit parody. Lapok nga siya talaga. Pinarody yung parody. Ganun kakapatawa. Iba't ibang tinig ang dinig mula sa intro mo. Mic test. Oo, yung akin freestyle, at least yung stilo ko, priceless. Kesa naman sa mga banat mong asin lang ulam ko, janitor ako, hindi ako sad boy! Tangay na pili mo, ikaw pa yung dinaya. Ikaw na nagnakaw, ikaw pa paawa. Ano ka diskaya? Pinipilit na itong gimmick, makamasa, para siya kaagad ang like. Pero minaliit niya si Manda sa pamamasada ng trike. Kaya ngayon tamang victim signaling. Para may built-in na partida at madali na tanggapin mga maninipis niyang linya. Puta, simula, wala akong pira. Tapos biglang, saan God Nika? Ganyan style mo, par. Minsan paawa, tas bigla siyang yawa. Ano ka, bipolar? Kasi pag di siya nayayakap ng fans, kala niya ay napaka-tragic. Tangina mo, di mo pa naranasan maharas ng mga prime na abranatics. Totoo. Nung nag-rematch kami sa Sunugan, tangina, ang dami kong, iba rin talaga yung fanbase ni Abra. Makukulit online dati. Tangina, Shoutout kay Abra. Solid yan. Shoutout sa Sunugan, Mike, tsaka Jayhan. Tangina, kulit din talaga ng laging ride ko sa Pilipinas eh. Kumbaga yung karera ko nung tinitrip ko tong paka-battle MC, magpaka-musikero, lahat yan. Kumbaga full-time creative ako nun. Hanip eh. Kumbaga, wala lang. Solid yung dami na nakilala kong mga taong mahuhusay sa ginagawa nila. 'Di ba? Parang fuck. Wala, astig lang na ngayon looking back parang wow, 'di ba? Swerte ko na ang dami ko nakilalang mga mahuhusay na artist sa Pilipinas, yo. So yeah. Ituloy nga lang yung hit. Kala mo di napapaiyak ng basher. Hoy, Ban, huwag ka magpadala dyan. Dapat ang pinapakinggan yung rapper. Kaya makinig ka. Refleksyon mo yung moto na pilit mong itinalaga. Kasi sino ba naman bobo gusto mag-champion ng hindi sinasadya? Ayaw mag-jinx, nagbibiro, para may lihim na iba. Ganyan catchphrase mo para pag natalo ka na, hindi mapahiya. Pinagbigyan ni Lip Cram si M-Zite, inanggel pa nga niyang gago. Tapos siya hindi sinasadya kasi alam na alanganin ng kampyonato. Si Lip Cram, veteranong respetado, kaya nabash din ng mga tao. Pero hindi na ako mag-rebat o hindi sinasadya, parehas lang yan pag angkin ng pagkatalo. Yung confidence ko unmatched. Mula day one flip-top, maangas talaga. At sa iba't ibang larangan, palag-palag kahit mabangas pa mukha. Minsan lang kasi mabuhay. Wala na akong pakialam kung mapagtawanan nyo pa. Kasi bilang lalaki, kung may gagawin ka, double or nothing, pangatawanan mo na. Ano rin eh, no? Parang binura na niya lahat ng mga bad decisions niya.
Astig. Props. Yung round 2 niya, bibigyan ko siya ng 1, 2, 3, 4, 5. 5 points. Actually, dapat more pero hindi ko nalista eh. Meron siyang mga sinasabi nung simula ng round na okay, hindi ko lang nililista dahil hindi ko alam kung alin doon. Parang naghihintay ako ng katapusan para yun yung ilalagay ko. Pero hindi, yun, nagsimula ako maglista sa kanya, Diskaya na eh. Pero yun, Diskaya, Bipolar, Abranatics, pare, alam ko yun. Kumbaga, na-experience ko yun. Dahil yun nga, nag-battle kami nung panahon na peak. Pumipeak si Abra sa ganun. Yung hype, di ba? Kumbaga, tapos yung hindi mapahiya, ang gandang silip ng angle na yun, no? Pwede mong pigain talaga. Parang tangina mo ka, ha? Kumbaga, pwede natin lagyan ng ganong parang narrative, no? O hindi man narrative, pero alam mo, pwede mo talagang gamiting angle yung ganon. Tapos yung pag-angkin ng pagkatalo, yun, ano na eh, parang tinranslate na niya sa life shit eh. No? So, yeah, malakas yung round niya. Hindi lang 5 yun, pero 5 lang ang nailista ko. So, para lang interesting, nakuha ni Saint Ice yung first. Gawin natin nakuha ni Banyo second. Kasi 7-5 eh, di ba? So, yun, tingnan natin round 3. Ibig sabihin, decision to, pare. Yaw. Tinira Lakas. Pwede ko sabihin nga na mas malakas yung round niya na yun eh. Kaysa sa round 1 eh. Pero ano lang, kung wala eh. Ito lang yung nailista ko eh. Pero yung pakiramdam niya, malakas yung round na yun. Yun. Gusto ko lang linawin na gano'n. Magulo man to, pero fuck man. Alam mo yun. Kumbaga, wala namang official talaga eh. Diba? Wala namang hindi naman black and white eh. Art pa rin to. At wala, parang fuck, magiging stricto ba tayo sa hip-hop? Parang tangin na talaga. Pupunuhin niyo ako, mali, dapat ganun. Parang, talaga, pare. Ganun na ba tayo kaseryoso sa buhay? So, yeah, basta ganun. Pero maganda yung second round ni Saint Ice at maganda yung battle overall. So far, tingnan natin kung mahihigitan pa nila yung round 3. pa yung sayaw. Wait ka lang, Chong. Huwag ka masyadong excited. On the way pa lang yun. Bahay niya daw yung flip-top. Kasi, isa sa nauna, pero ni isa walang na-inspira sa'yo na baguhan dito. Hindi ka nga gumawa ng YouTube channel kasi alam mong hindi ka nila susubaybayan, Migo. Kaya pala Ice name mo kasi yung nakasab, 0. Ako ang nauna. Tingin niya, dyan siya lamang. Sa sobrang advance mo, Mangmang, mas nauna ka pang maban kay Badang. 2013, naban na siya. Kasi masyadong pasaway. Sasabakin niya daw si Arik. Gustong pagbuhatan ng kamay. 2017, naban si Badang. At kung di nyo napansin, kasi nang hawak siya ng bata, tungkol sa kamay din. Parehas kayong naban dahil sa kamay nyo. Ayos congrats. So pag naglaban kayo ni Badang, ano yun? Hand-to-hand combat. Naalala ko, napanood kita nung ako'y bibwit pa pare. Nakalaban niya si Abrat Apex. Sa DPD yun dati. Pag di mo talaga pansin ang oras, no, ang bilis-bilis mangyari. Kayo pala yun ni Chris Dinano, yung ini-skip ko lagi. Kasi hindi ko pa talaga gets yung karakter mo na andusing. Pero ngayon, nagbago na. Dinapaslit pa at uhugin. Malaki na ko ngayon at nagpalit na ng layunin. Itong ini-skip ko dati ay mas trip ko na tapusin. Di ba dekada ka na sa... Ano no, going for the kill na.
Rap tol, ba't ganito lang kahubog? Itong naban dahil sa kamay ni Banto madudurog, parang taong mga bagong biktima ng mga sunog. Pagsapak ko dyan sa santo kung san santo matutulog. Knockout ulit tulad nung round 2, napaka-basic naman. Kaya kita kinikonect kay Badang kasi pangalawang beses na yan. At kung maisipan mo mag-retire ulit, bukas palagi ang pinto. Pero bilang fan mo, huwag ka sana tumigil. Huwag ka sana tumigil sa paghinto! Tingin mo ice, pag nawala ka, hahanap-hanapin ka namin do. Literal na ice lang, talaga. Di ka naman diamante o ginto. At yung di humanga sa akin ng goat, okay lang po, tanggap ko yan. Di na rin ako naniniwala sa mga idol, kaya basag yung santo dyan. Di na rin ako naniniwala sa mga idol, kaya basag yung santo dyan. Tangina. Sayang. Basag yung santo dyan. At kung tingin mo yun ay joke, ikay nalak sa trap ko man. Ako'y paganto-ganto lang. Ito yung sayaw ko, sa ribat ko, nagkwakwando-kwando. Ano yung pinaka-punchline? Anong sinabi niya doon? Isang hampas ko lang ng fake joke with sayaw agad pumanaw. Pinakita ko lang sa mga tao sino mas malakas humataw. Hindi na masasalba ng freestyle itong magaling yung santo. Kahit bumalik yung bagyo, walang sinabi yung freestyle rap mo sa fake joke dance ko. Yun talaga yung round 3 niya. Kunwari lang siya na round 3 niya yung round 1. Yan talaga yung round 3 niya. solid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Solid na round. Yun ang pinakamalakas na round ni Ban. Yun ang round 3 niya talaga. Hindi totoo yung sinabi yun simula. Ano yung sasabihin ko? Hindi ko alam kung ano yung sinabi niya doon sa nagsayaw siya, pero effective yun. Pinuntosan ko yun. Kumbaga, ang galing lang. Kung paano kasama yung pagiging theatric niya. Astig. Yung on the way pa lang yun. Pinuntosan ko yun. Ribatata yun no? Sub-Zero. Tapos ini-skip ko lagi. Alam natin hindi totoo yun, pero pupuntosan pa rin parang sa pagkakataon na yan, pwede mong sabihin yun. Di ba? Sasabihin mo yun. Mas trip ko na tapusin. Yun na. Going for the kill, yo. Tas santo matutulog. Pangalawang beses na yan. Ang gandang laro din. Tas sa paghinto. Ano ba yun sa paghinto? Huwag kang tumigil sa paghinto. Tas yun nga, nagsayaw siya. Pinuntusan ko yun. Tsaka yung humataw. At fake choke dance ko. Yun, so 10. Binigyan ko ng 10 si Bantang. Solid na battle to, pare. Tingnan natin ang last round ni St. Ives. Shoutout sa inyong dalawa yun. Puta, nasira lahat ng maganda kong battle ngayong taon ng puta. Paulit-ulit yung angle, tol Combo na ba yun? Siniskip niya kami dati, ayun. Bobo siya ngayon. Galing. Yung tawa ni Van. Tapos, sumayaw pa para makuha ang digang nyo. Sanay na kami makakita ng unggoy na sumasayaw sa Manila Zoo. Ang ganda. Manila Zoo.
Hindi mo rin pwede kasing i-rhyme sa kung ano mang uwi. Kapag sinabi mong, ano ba, Manila Zoo. Kung ano pa man, di ba? Kapag ang sinetap mo na rhyme is gets mo kagad na Manila Zoo yung parating. So, parang bend yung dating. Inang-ina ka. Pangit ang battle natin ang puta. Hindi totoo yan. Maganda yung battle nyo. Pero ito yung bagong pandayo ng Cebu. Kasi Minsan problema yan no? Kapag sinabi mo na ganun, kahit maganda yung battle, pero ganun yung sinabi mo, kapag may isang nakikinig at naniwala doon, magko-comment yun na, ang pangit nga ng battle nyo. Tapos dahil may nakabasa nun, yun na kagad yung unang isipin, putang na pangit ang battle na to. So hindi na kagad manonood yung ibang magbubukas dahil nakikita nila yung comments na ganun. So alam mo yun, ganun kalakas ang mga salita Di ba? So, ako, hindi ako naniniwalang pangit yung battle na yan. Astig yung battle na yan. Pero, yun. Kanya rin umabot sa point na ayoko nang bumatil, ayoko nang mag-rap, ayoko nang magsulat. Dahil parang nakita ko kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng mga salita. Na parang, tangina, parang kailangan natin maging responsable sa salita natin, di ba? Hindi ko sinasabi na irresponsible sinabi ni Ice, pero dahil sinabi niya na pangit ng battle natin, na siguro sinasabi rin niya kay Ban yun, pero pwedeng magkaroon ng ibang effect at napakalaking effect sa dahil lang sa merong magsimulang mag-comment din nun. Di ba? sina si Jay Black, nag-full-time na sa Dota. At sa pagdidesign ng kanyang brand, yung pamunas niya ng luha, kaya si John Leo, binababad siya sa exposure para lang instant sikat. Ngayon tong papampam na fruit vendor, galawang industry plant. Kasi record niya daw sa Bisaya 20-0. Tinalo ka ni Pen Pluma, alam mo din legit tong info. Kaso bata ka ni John Leo kaya hindi ni-release yung iho. Sobrang idol mo si Jay Black tsaka si Young One, ni-remix yung stilo kasi binito nila yung laban tapos dinilit yung video. Yung sulat ng Pluma na harang nyo, nagaya kay Del Pilar yung bars. Yung sulat ni Pluma na harang nyo, nagaya kay Del Pilar yung bars, yung peke lang yung pagka-smoke nito sa pen na parang telegram na cards. Sa galawan nyo na yan, mas mataas sa atin na match up yung mga nalagpasan natin ng quarter. Sa sobrang whack mo, si Looney hindi nagpa-line up, huwag ka lang makasama sa poster. Kasi umiyak to sa advice ni Looney. Kahit goat, bawal na masitayan. Kesyo baka ma-angle daw sa tourney, tumahak to ng maling daan. Nung gusto mo sabihin niya sa mga bars na warm up, mangunguna, yung spirit ko kanina na may spirit to warm up, mangunguna, mga gamit na ang puta. Uy, bago, ang bagsik naman. Sa kada galaw ni Looney, asar tong gago na parang si Bad, tapos sa podcast din na yun. Sinabi niya si Lipcam, nagchat-chat sa grade 9. In-expose nitong marahan. Kung totoo man yun, dapat ma-headline. Very wrong itong tawanan. Pero nagsisi daw siya, di nga nasama sa sulat. Pre-menor trip mong gatasan, ditong halimaw daw sa gubat, predator din yung galawan. Yung way of thinking, Tito Badang, dapat sa'yo mamaya pa. Kasi yung fruits of labor na itong ban ay lamog parang papaya, kaya paano naging organic to? Parang Jim Jones, yung following kanyang nilason. O kaya parang scientist kasi nag-iimbento to, makabuo lang ng reaction. Nag-imbentong may crush si Crippling Lady Guard kasi siya dun mauuna. As if naman meron tayong pakialam na nasibak niya si Luxuria. Nag-imbentong kabit ni Enigma si Ma'am Nenya, napaka-tasteless na creature. Pineke niya yung imagery parang AI para ma-paint niya yung picture. Nag-imbento tong puki ng ina na virgin at single si Plasma. Tanga, mas marami pa yan napasok na pempem sa klinik na pangraspa. Kahit Mike, pangalan ni MP3, nag-imbento siyang Gian. Kasi daw, gay yan. Ang galing mo dyan, bay!
Sanay na sanay magsinungaling yan sa mic! Kaya paano magme-make ng history? Yung kinatha mo fake lang. Sana mayonnaise yung cream ng inyong mango graham. Ang sarap na biskondehin. Dapat Janice Lotterin kasi peke na buo mo na foundation parang money laundering. Ako mas deserving maging medyo champion. Yung dinadayo sa kanila, tus lubuwa. Yung utak na dinudot-dot. Tapos itong pandayo nila, wala man lang yan food for thought. Pag nagkwento na, imbento, baka maging alamat to. Alaga ni John Leo, kanyang record, pang boxing kanyang laro. Hindi sinasadya, ultimo siya. Sa sarili walang tiwala na ko. Kaya kung di totoo produkto mo, bakit sila dapat maniwala sa'yo? Durog na nga tong prutas ng yung roots ma-expose. Sunog agad tong ban ng aking matusta sa rose. Di abot ng lahat ng aking sulat kaya isinuka ng odds. Pero walang makakatumbas sa isinulat ng Diyos. Ngayon sa papel, bibigyan ko si Ice ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pero hindi ko alam kung sino mas matimbang sa kanila sa final round. Lakas ni kasi nung kay Ban, no? Pero wala sa sa punch count. Eto talaga. So Saint Ice, nakuha ni Saint Ice yung battle, pero tingnan natin sabihin ng mga judges din. Pero dikit yung laban, parang hindi na rin importante kung sinong panalo sa battle na to. Pares nilang pinakita at nakagawa sila ng tama. Alam mo, nakagawa sila ng tama. So, eto, yung sa round 3 ni Saint Ice, yung bobo siya ngayon, rebat. Ang gandang, galing na nagawa niyang ganun. Manila Zoo, slant, pero ang galing. Tapos yung industry plant, tapos yung badang na pinutol niya, no? Tapos sa Predator, Papaya, Luxuria, kalimutan ko na kung ano. Tapos yung paint yung picture, ang galing din. Nakalimutan ko ano ba yung niya sa paint yung picture. AI, yun. Raspa, Plasma, money laundering, tapos yung food for thought, nakalimutan ko na kung ano pinang-rhyme niya doon. Basta yun, okay din yun, tsaka sinulat ng Diyos. So okay na battle. Yeah, parang hindi kailangan may matalo doon. Panalo tayong lahat, kumbaga. So tingnan natin sabihin ng judges. Flip the pound 16. Ban versus Saint Ice. Mag-ice 1 beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng urado, 3-2. Magyay tayo lahat para kay Saint Ice. Tol, magingay tayo para kay Ban, magingay tayo para sa Cebu. Maraming salamat sa inyo. Pasensya na, babawi kaming dalawa, men. Pasensya na. Yo! Flip top, Merry Christmas! Batang Rebelde! JD! Three-way! Day 3. Yo, J-Dogs nga pala. Binoto ko ako yung isa sa mga bumoto kay Saint Ice. Kasi para sa akin, nakuha niya yung round 1 tsaka 2. Then yung round 3, siguro pwede ko na yung ibigay kay Ban. Kasi parang mas nagka-moment yung round 3 ni Ban. Pero sa mga angles naman, tingin ko para sa preference ko, mas naging effective yung mga angles ni Ban. Yung angles ni Saint Ice sa round 1 and round 2. Then yung round 3, doon nga medyo talaga nakabawi si Ban. Pero yun, para sa akin binoto ko si Saint Ice. Props pa rin kay Ban. Yo, what's up, Soreño? Ako is bumoto kay Ban. Malakas din yung sulat ni Saint Ice. Hindi ko alam kung dahil lang sa technical problems o ano. Medyo napuputol-putol kasi yung dulo ni ano. Hindi ko alam kung pinakapos siya o dahil sa technical issues. So hindi ko masyado ma-digest yung lalo yung round 3 ni Saint Ice.
So, binigay ko siya per round. Binoto ko binoto ko si Ban sa first round, tapos Saint Ice second round. And then, naging deciding round sa akin yung round 3. Medyo malakas yung pagtapos ni sa round niya. At saka yung buong pangkalahatan na round, si Ban. Kaya, doon lumamang sa akin hindi ko alam. Pero, either way, pwedeng mangyaring kay Saint Ice yun. Pero sa pagkakataong to, dahil hindi ko masyadong na-digest yung round 3 ni Saint Ice, Ban ako. Shoutout kay Saint Ice yun. Salute. Yo, sila ako nga pala. Isa ako sa bumoto kay Saint Ice. Mas natripan ko yung material ni Saint Ice sa 1 and 2. At slow starting si Bandon, Saint Ice. Kahit pa paano may mga moments, mas lumalaan din yung mga punch. Sa round 3, binigay ko yun kay Ban. Nakuha niya yun, yung round 3 na yun, malinis na malinis, klaro. Pero sa 1, 2 at saka sa rebat ni Saint Ice sa 3, medyo para sa akin, mas natripan ko siya. Para sa akin lang naman. So, 1, 2, Saint Ice, 3, Ban. Binoto ko si Saint Ice. Halos pantay sila sa punchline count. Pero round 1 and 2, para sa akin, mas effective na yung pag-breakdown ni Saint Ice kay Ban. Pero round 3, dun bumawi si Ban. Pero para sa akin, kulang pa yun. Pero solid performance mula sa kanila, pero yun, round 1 and 2, Saint Ice kay Saint Ice. Para sa akin, yung round 1 nila, parang sila nagsiset pa ng momentum, pero hindi ganun kalakas yung naset nilang momentum sa round 1. Para sa akin, tabla lang yun. Round 2, malinaw sa akin, Saint Ice yun, mas nakuha niya yun ng mas konting puntos. Pero sa round 3 naman, mas malaking lamang para sa akin na nakuha ni Ban yun. At the same time, si Saint Ice naman sa round 3, medyo laylay siya, although andun yung technicalities. Pero para sa akin, yung haymaker, mas marami nakuha doon si Ban. So, binasi ko siya sa tabla, 2 Saint Ice, 3 Ban. Ginawa ko siyang overall performance na lang. So, mas lumamang sa akin, Ban. Yeah. Gandang battle. Hindi importante kung sino nanalo. Tingin ko, naging masaya naman yung battle namin ni Saint Ice. At siguro, naging dragging siguro yung rounds ko. Pero nabawi ko naman sa round 3 siguro. At siguro na-entertain ko naman siguro yung mga pumunta ng live. At napasaya ko sila. Masaya na ako doon kahit talo ako. Pero sobrang saya ko pa rin. Hindi na masasalba ng freestyle kung magaling yung santo. Kahit bumalik yung bagyo, walang sinabi yung freestyle rap mo sa fake choke dance ko. Una sa lahat, pasensya sa inyo. Pasensya kay Ban. Pare si Ban, alam niya gaano ako ka-fan niya, respeto ko sa kanya. Medyo naging makalat yung pinaka-performance ko. Pero may kita naman sa sulat ko na talagang pinaghandaan ko siya. At pinaghandaan ko yung show kasi ahon to men, ito ang party natin sa kada season finale ng Flip Top. So pasensya na kayo men, di ako ganun, alam niyo yun. At syempre, babawi tayo sa mga susunod. Kasi pag di siya nayayakap ng fans, kala niya ay napaka-tragic. Tangina mo, di mo pa naranasan maharas ng mga prime na Abranatics. Plano ko gumawa ng album, pero pag bibigyan ako ni boss ng pagkakataong bumatel, syempre di ako tatanggi. Babatel ako para mas mahubog yung Tagalog ko. Maraming salamat sa lahat ng kasama natin dito sa pagsuporta sa Filipino hip-hop palagi at Flip Top palagi. Takits tayo next year. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa liga, sumusuporta sa akin at sa buong liga ng Flip Top. Sana hindi kayo magsawa at sana huwag niyong piratahin kasi umiiyak na si boss. Yeah! Shoutout sa parehas. Nice sa Ban. Yeah. Tingnan natin ang mga galawan nyo ngayon 2026. Pero ito alam ko, mapapanood ko si Saint Ice. Mapapanood si Saint Ice sa second sight, alam ko Kalaban sila ni Sun. Si Ban, di ko maalala kung may battle si Ban. Pero yun yung alam ko. So yeah! Okay na battle yun Solid yun. Solid.
Yun lang. Salamat sa lahat na nakitrip. Mag-subscribe na kayo. At yeah, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang na ganito. Sundot-sundot na Batas FM kapag mas nakaluwag. Pero sa ngayon, susundan ko lang din yung sunod-sunod na upload ng Flip Top. Iniisip ko rin manood ng ilang battle sa labas ng Flip Top. Kagaya nung, alam ko yung Sisik ba tsaka Uzarogami, tama ba? Tama ba yung mga pangalan? Parang ang dahil nagko-comment dati noon na panoorin. So pwede, naisip ko nga pwede manood din ako ng ilang mga nasa labas ng battle. Naisip na ano lang kasi medyo na iiwan ako lalo sa Flip Top pag ganun. Pero pag na-upload na yung battle ni Shrink, papanoorin ko yun. So yeah, yun lang. Salamat sa lahat na nakitrip, pare. Peace lagi. Peace, peace, peace. Sana ay ayos lang kayo lahat. Yo, peace.